Apo. 1 Pedro 2:5 hanggang 10. $320. Ito po sa 1 Pedro 2 po. Sa 1 Pedro 2, sa 5 po, sa 5, ang batong buhay at ang bayang hinirang. Pedro 2, sa 5. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdote na katalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sa 6, sapagkat sinabi ng kasulatan, masdan ninyo itinayo ko sa Sion, ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sino man mananalig sa Kanya. Sa 7, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siya naging batong panulukan. Sa 8 po, at naging batong katitisuran at ikarapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Sa 9, datapat kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahang-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagigilagilalas na kaliwanagan. Sa 10, dati-rati kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noong pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang Kanyang awa. Salamat po. Sino po kaya makakapagbigay ng diwa sa tinapay na ito? Ready na po ba si Sister Nimpa? Sister Nimpa? Hindi pa po, sister. Okay. Kaya po ako. Medyo magulo po aking kalagayan. Siguro man nakapagmuni-muni na si masyadong si Sister Jo. Magandang umaga po. Sa akin po para pong wala po rin. Ayun po, dati po wala po tayo sa kanya. Ngunit niya upang maging gumawa ng sa mga para po marami po tayong mahikayat na gumawa ng kabuti. Alam po. Salamat po. Siguro naman po pwede na si Sir Love. Naka-off ka, Sister Love. Wag daw maingay. Po, kasi maubong po kasi yung electric pa. Nandito yung mga pesan ko. Okay po. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Ama, dakilang Anak, at dakilang Banal na Espiritu. Ito po sa pagkakatanda ko po, na ibigay na po ito sa atin. Mga ilang beses na po. Ito pong binaba pong tinapay na walang lebadura sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 5 hanggang 10. Di ba, ibig sabihin po nito, ito po yung sa panahon po lahat po tayo dumadaan sa mga pag-aaral. Bagamat pinapaalala po niya ng dakilang lumikha
na tayo ay nasa kanya na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. I-surrender natin lahat ng ating mga pag-aaral na hinaharap, dahil siya lang talaga yung tanging makakatulong sa atin upang mapagtagumpayan anuman yung pag-aaral at pagsubok na dumating sa buhay natin. Yung lagi po niya yung pinapaano dahil bagamat nasa atin, di natin naaalis yung agam-agam. Bakit? Nagtatanong tayo sa ating sarili, bakit? Maraming nangyayaring ulit na uulit yung mga pangyayari na nasa ating buhay. Dahil hindi natin napapagtagumpayan o napapagtagumpayan yung pag-aaral na yun, kaya nauulit sa atin. Yun po yung pinapaano niya sa akin, sa kabuuan ko. Natutuwa po ako at nagagalak po ako dahil sa ngayong pong ito, naiiyak ako. Nagagalak ako dahil yung pagiging sa pagtsatsaga, talaga, yung pagtsatsaga, yung temperance, yun yung kailangan natin para mapagtagumpayan natin yung mga pag-aaral na dumadating sa ating buhay. At saka yung ilalagay ka talaga na sa isang maraming iba't ibang klase ng iba't ibang ugali, andun lahat. Paano mo mapagtagumpayan yun? Nasa pressure ka na tayo. Pero hindi nawawalan yung pag-asa mo. Yung lagi kang iniisip mo lang siya, alam ko kung bakit ito binigay sa akin. Dahil para lalo akong maging matatag at lalo akong maging malakas at sa darating na panahon na na ako naman yung mag-share dun sa mga taong pinaparating niya o tawag dito, yung binibigay niya sa akin na iba't iba yung lahi, iba-iba yung kultura, dahil at this moment I have meron ako ngayon nakasama na ibang lahi na alam ko na kaya binigay niya yun upang lalo kong maintindihan or ma-share yung natututunan ko po. Yun lang po at maraming salamat. Muli ko po binabalik ang papuri at pasalamat sa mga dakilang anak. Maraming salamat po. Salamat po. Siguro naman pwede na magbahagi. Sister Conching, nasa Cavite ka ba? Naka-off ka, sister? Dito pa po ako sa Cavite. Oo nga. Yung pong pag-aaral na yan, lagi nga po yan, kagaya nga po sabi ni Sister Lovely, lagi po yung ibinibigay. Parati kung hindi February, March, ipaalala lang po sa atin lagi na yung pananampalataya natin, paniniwala natin sa Kanya, yung pananalig. Dahil sabi nga po yung batong katitisuran, kasi hindi naman po natin talaga maiiwasan yung paminsan-minsan na makalimot. Lalo nga po ngayon na dumaranas po tayo ng maraming pagsubok. Kagaya nga po ng pangyayari na yan sa pandemic, tapos yung
ngayon sa giyera, parang paulit-ulit niya pong ipinapaalala sa atin na hindi tayo dapat na nawawala ng pag-asa. Na basta nandiyan na lagi ka na nanalig sa kanya, na huwag kang makakalimot magpasalamat, makakalimot na humingi ng tawad sa mga nagagawa mong pagkakamali. Dahil hindi naman po natin talaga naiiwasan yung minsan na nagkakamali tayo. Pero dahil nga po nandito na tayo bago yung kung minsan kahit na yung mga tukso po kasi hindi po talaga yan nawawala. Dahil lang dyan na tayo, nandito na tayo, kung baga yung konsensya nga natin yung unang binuksan sa atin, na kagaya ko nga po kung minsan yung hindi ako nakakapigil pagka yung galit na galit ako, kagaya nga kung nandun nga po ako sa amin kasi nga inaano ako ni Jenny na ayusin ko na yung kasi gusto nga yung paayos niya yung kwarto. Hindi niya mapakialaman kasi alam niya yung ugali ko. At tapos pag nga sabi niya, kasi ang cellphone na yan ba't bigyan ka pa niyan? Sabi gano'n. Sabi ko, wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko gano'n. Sabi niya, isang beses sinabi ni Kambal, Mama, kunin mo nga yung cellphone niyan, wag mo muna ibigay, itago mo muna. Hindi niya magawa kasi sinabi ko talaga na, sabi kong piskahin daw sa akin, sabi ko, sige, gawin niyo. Hindi niya magawa kasi alam niya nga po yung ugali ko. Sabi ko, subukan niyo, bago niyo ito makuha, wasak na to. Sabi ko gano'n. Pero minsan po kasi talagang sa yung pagkagalit na galit po ako, ano po kasi yung mahawakan ko, talaga pong ibinabalabag ko pagka yung sobrang galit ko. Para wag lang po akong makapagsalita ng hindi maganda. Pero pagkatapos naman po noon, may po talaga ako ng tawad sa Panginoon kasi kung nakakagawa ako ng pagkakamali. Kaya ngayon, dahil nandito ako, hindi niya ngayon mapakialaman yung nung kwarto ko. Kasi nga, alam niya na magwawala ako kung kung meron silang maitapon na hindi ko gustong itapon. Kaya paalala po yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Na huwag tayong makakalimot sa Kanya. Lalo nga po ngayon na maraming pagsubok na dumarating. Ang lamang po at maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po. Balikan na po natin Sister Nimpa. Magandang umaga. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang ama, dakilang anak sa mga anak. Tama nga po ang sinabi nila. Ito ay naibigay na po sa atin. Kumbaga, paulit-ulit. Nakailang beses na po itong naibigay sa atin. Siguro po sa pagkakataon na ito, talagang ito po ay para sa akin. Para, kumbaga, muli niya pong ibinibigay sa akin para ulit-muli kong maalala kung ano man po yung mga napag-aralan ko. Dahil nga sa kadahilanan niya po, minsan talagang umaalagwa rin po ako. Sabi nga po is, yung batong katitisura ng mga tao, bato ikadadapa. Kumbaga sa akin po, yung mga pagkakamaling nagawa ko, is yun po yung nagiging, doon po ako nagkakaroon ng nawawala sa sarili. Kumbaga po. Tulad nga po ngayon, sabi ko nga po ngayon is medyo magulo yung aking kalagayan kasi nga po, dahil po doon sa kapatid kong, sa ate ko, parang biglang nasisisigi ko siya ngayon dahil nga sa katigasan po ba ng ulo. Kasi may karamdaman po siya ngayon. Ngayon po gusto namin siyang
isama dito o kaya mamili siya sa aming dalawang magkapatid sa Bulacan pero siya dito. Kaya ayaw po niyang sumama. Kaya napapagsabihan po namin siya, nawawala po yung aking po, ngayon pagka hinahong ko po, nawawan. Dahil nga po, wala po siyang kasama dun sa kanyang bahay. May sakit po siya. Gusto po namin siya madala dito kung saan niya man gusto para may kasama po siya. In case po na emergency, madali po namin siyang madadala. Napakalayo po kasi ng tinitiran niya. Doon po sa Hiko, sa Kamarin. Kaya nga sabi ko, sa kapatid kong naiwan, yung pong naiwan medyo bagong operasyon po sa cancer. Parang nawala po ako sa sarili. Medyo iniwan ko po siya doon. Dahil nga po naiinis ako dahil ayaw nga po sumunod sa amin. Kasi sabi nga po dito is, lahat ng aral na ipinagkaloob niya sa akin, parang pag dumating yung ganong pagkakataon na ako na nakakabitaw sa kanya o hindi ko naalala yung mga napagdaanan ko o na tutunan ko, yun po yung nagiging kahinaan ko. Nagiging nawawala po ako, parang nawawala po. Kumbaga, hindi ko po, minsan parang hindi ko nararamdaman yung kapayapaan sa aking kalagayan. Kaya nga po, humihingi po ako ng patawad, ng gabay, at patuloy niya po akong taplosin ang kanyang pag-ibig. At nang sa ganun po, yung hindi ko po manawaan sa aking kapatid, mabago. At yun nga po is yung yun nga po na lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kumbaga, yung turo't aral is patuloy po nating isa buhay, isa puso. Nang sa gayon po ito po yung maging ating kalakasan. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po. At muli ko po binabalik sa ang papuri sa dakilang Ama, dakilang Anak at sa mahal na ina. Maraming po salamat. Salamat po, maari pong bumahagi. Natin sasagutin yung kay Sister Nimpa. Maari bumahagi si Dr. Toby Thomas. Medyo nahirapan po ako dito. Yung batong, siguro, yung batong buhay, ano muna natin, ano ibig sabihin ng bato na yan. Maraming mga iba-iba klaseng bato. May bato. Bali mga batong buhay yun. May pebbles, may graba. Bali tayo yung yung batong buhay na inaasahan ng Diyos na gumawa ng tama. At minsan natatalisod tayo. Sabi nga bato, di ba? Dapat tayo, yung matigas tayo, yung malakas tayo, hindi tayo natutumba sa mga pag-aaral. Yung dapat maging matatag tayo na tayo tinalaga ng Diyos. Tapos tayo yung dapat maging ehemplo sa mga mahina. Kaya tayo yung dapat itingal Nanghang ka, attorney? Doc, nag-choppy ka? Yun po. Session na po. Okay po. Choppy ka daw. Choppy ako? Nag-choppy ka. Naghang ka doon sa bandang dulo. Choppy? Nag-chop ka doon sa bandang dulo. Hindi nagtuloy yung sinasabi mo.
Tuloy-tuloy ang sabi mo pero hindi namin narinig. Okay lang po. Hindi nila narinig. Hindi naririnig. Yung bandang dulo. i-off Yung mo na bandang to. Off ko na to, off ko na to. bandang dulo po. Yung bandang dulo. Yung sinabi ko, yung ano, yun. Okay na po. Yung sinasabi ko po ganito, yung tayo yung Hello? Naghang kayo? Wala. Wala na naman. Ayan, meron. Naipit. Dito. Tayo, mas malakas yata dito signal. Yan, malakas na signal. Tama. Okay po. Tayo yung dapat na ano yung siyempre sinasabi batong buhay nga na tatalisod tayo. Dapat ano maging ehemplo tayo sa mga tao na tayo yung gagabay sa kanila. Kung tayo mahina pa tayo, paano natin matuturuan ng tao kung tayo mahina at hindi tayo gumagawa ng ano yung hindi tayo maging ehemplo sa tao. Ayun. Sa akin minsan nangyayari yan na humihina ako pero ito kahit papaano tumatayo pa rin po. Ayun, medyo mahirap po dahil sinasabi nga natin tao lang tayo pero mali daw yun, mali sabi ng Diyos, mali yun na sapagkat kami tao lamang, mali po yun. So dapat ginagawa natin na hindi ganoon ang dapat gawin natin na sapagkat tao lang tayo, gumagawa tayo ng mali. Kumbaga subukan natin ng kahit siguro more than 50% na tumalikod tayo, humarap tayo ng kalugod-lugod sa Diyos, sa kanyang mga inaaralan yung gumawa tayo ng hakbang na talagang patungo tayo sa Diyos, yung hindi yung paikot-ikot tayo, mamaya gagawa tayong masama tapos gagawa tayong mabuti, gagawang masama, gagawang mabuti. Mahirap po sa atin yun dahil ayan, andyan ang mundo, puro tukso yan. Tapos, siyempre, hindi natin may ibang tao pa. Pag nag-intervene tayo sa ibang tao, umiiba na yung natin. Umiiba na yung ugali natin. Dapat, kahit na inaano tayo ng mundo, patuloy pa rin na sana po makaabot tayo sa dulo. Parang ganun. Yun lang po. Hindi ko masasabi na more than 50% na gano'n na sobra na akong banal gano'n, may mga pagkakamali din po. At ito po, sinusubukan ko po na dahil nakokonsensya din po ako pag minsan gumagawa ako ng kamalian, nakokonsensya ako. Pero yung paano yung ibang hindi nakokonsensya, parang kailangan hindi ka sumunod dun sa agos. Kumbaga dapat maging against the wind ka hindi ka susunod sa kanila. Ganun lang po. Salamat po. Sige, marami pong salamat, Doc. Sundan na rin po natin si Doktora Marisa. Hindi ba? Oo. Magandang umaga po. Sa akin pong pagkaunawa, ang batong buhay na actually tama po si Lovely, Christ na po itong ibinigay sa atin. Siguro po kaya po ipinapaulit, nire-remind tayo ng Panginoong Yesus na kasi bilang tayo po yung mga batong buhay, bilang batong buhay, lahat po tayo nagkakaroon ng matitinding pagsubok sa buhay. Totoo po yun. Minsan nananaig yung kainisan, kaasaran,
parang bahala kayo, parang ganun. So bilang batong buhay na binigyan niya ng pag-aaral, binigyan na rin po tayo ng tibay, lahat pinagkalob na rin po sa atin. Ang sinasabi niya is maging matatag tayo. Huwag tayong pagugupo sa mga kung ano-anong naririnig natin. Maging matatag tayo sa pananampalataya dahil tayo inaasahan ng Panginoon na magdarasal para sa sanlibutan. Tayo rin ang inaatas niya na sa pamamagitan ng paghapos at paghandog ng mga salita niya, maging matatag tayo na ipagkalob natin sa bawat tao na nangangailangan ng liwanag. Pero ako po, guilty ako sa pagkakataon na yan. Sobrang guilty po ako kasi, di ba sabi niya po kanina, yung mga pinagkaloban na hindi nagaganap, nakakahinayang nabubulok ang bunga. Ako po, guilty ako dyan kasi parang pakiramdam ko sa araw-araw kong pag-clinic, talagang nasa klinik ka lang, wala po akong parang alam niyo po yung schedule is mabilisan. Andito pag bakasyon ng door, isa naman. Sa totoo lang po, wala akong makausap, konti lang. Kaya sabi ko, Lord, parang wala akong nagagabay. Singil ako ng singil, pero wala talaga akong makausap. Sobrang guilty po ako sa ganung bagay kasi parang wala akong naaaralan. Tapos, sa totoo lang po, sa mga sinasabi ng mga kapatid ko, yung sinabi niya kanina na wag kang tutupi, pakita mo pakita mo na may alam ka sa salita ng Panginoon. Di ba sinabi niya po kanina? Pero ako, natutupi ako kasi ang tingin ko po ngayon lately sa mga kapatid ko, lumalayo. Parang hindi, sabi ko nga, pag nagsasalita ako mag-isa na, asan yung faith? Asan yung matindang pananampalataya? Wala. Parang puros doktor, gamot. So, nanghihinayang po ako talaga. Sabi ko, bakit hindi ko mapagtanggol? Bakit hindi ko masabi sa kanila? Ano ba yung totoong pananampalataya? So, guilty po talaga ako dyan. Humingi po ako ng patawad. Gabi-gabi, iniiyak ko po. Guilty ako talaga dyan. So, sorry po talaga. So, yun lang po. Sana po maging tunay na batong buhay ako sa sarili ko, sa pananampalataya ko po. Yun lang po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Maaari na tayong tumungo kay future attorney Indira. Hello. Madilim. Magandang umaga po. Magandang madilim sa inyo. Madilim. Kasi maulan po dito ngayon sa amin. Okay. Opo, so nandito kayo sa room. Wag mo ko i-flashlight, makikita ako. Nani yung flashlight? Daddy, ano ka ba? Wag na nga. Kakalbo. Pakita mo yung kagandahan mo. Oo nga, Daddy, masakit sa mata. Ate, attorney, okay lang yan. Ayun. Nakalimutan na sasabihin ko. Kasi, magandang umaga po ulit sa kapatiran, sa ating lahat na nandito sa pag-aaral. Sa paaralan ng buhay. Ano ba itong kasama ko? Kanina nga po nung binigay yung aralin po natin ngayon, sabi nga po ng mga kapatid kanina, pamilyar siya kasi nga po parang naibigay, pero may dagdag. Gusto ko pong panghawakan yung naidagdag na verse ba yun, Daddy? Yung verse yung last to ata, kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung naging dagdag dun sa binigay. Kasi nga po, personally, yung ngayon na week na to, medyo dumaan sa pag-aaral. Tapos, nakakalimot kasi nag-worry pa rin yung sinabi ng binigay na sa inyo, pero nakalimot kasi nag-worry. Ayun, sabi ko, nangamba,
tapos nagtanong uli na baka hindi kayanin. Actually, hanggang ngayon nangangamba pa rin po. Pero sige lang, andito naman po yung aralan. Pag nakakarinig na ako ng mga pag-aral na nakikita ko na po kayo, bumabalik yung lakas ng loob na panghawakan at saka maging isang batong buhay nga po dito sa binigay na pag-aaral. Panghawakan at maging isang batong buhay na magkaroon ng responsibilidad na maging huwaran, tapos yung ano man po yung pagkakamali, isang malaking pagkakamaling nagawa, na alam natin magiging, yun nga po dito, binigay na makakatisod sa atin. Ang gusto ko lang pong panghawakan is yung sa last 2 na verse na binigay ng Panginoon na sabi nga po dito, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Yun eh, gusto kong panghawakan na sa isang katulad ko, talagang hindi pa ako tapos. Kinukuha yung cellphone. Nag-aaral ngayon po. Sorry. Gusto kong panghawakan na inakay na po talaga. Inakay na po ako ng Panginoon dito sa kahangahagang kaliwanagan at binigyan at tinatanggap ko na po yung kanyang habag. Isa po akong batong buhay na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maiayos ang buhay, maiayos ang mga pagkakamali. So, sa mga panahong dumarating yung mga pagsubok na ako'y nangangamba at nakakabitaw, ito lang po yung gusto kong panghawakan na inakay na po ako sa liwanag. Tsaka dapat at patuloy na humawak sa Panginoon. Yun lamang po. Marami pong salamat. Salamat po. Ganon din, balik natin kay future attorney Nordelio Viñegas Palomo. Turn mo. Ilaw. Sige daw. Dito lang. Gusto mo may flashlight eh. Ganyan. Yan. Flashlight ng background. Kasi ayaw ilawan eh. Pasensya na po. May momo. May momo. Nasa harapan. Huwag pong matakot ha. Papurit pasalamat ang binabalik ko po muna sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Ganun din po sa mahal na Inang Maria. Sa umaga pong ito, sa tinapay pong ibinigay sa atin sa kalagitnaan, ay nagmumula po sa 1 Pedro Kabanata 2 versikulo 5 hanggang 10 po ano. So kagaya po ng naging obserbasyon ng bawat isa, ang binigay na tinapay po ay sadya nga pong inuulit at po pinapaalala po sa atin. So sa 5 po sabi po, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. So tayo po ito, lahat po tayo ay mga batong buhay, lalo yung mga nandito na po, yung mga estudyante na po ng paral ng buhay na ito. Tayo na po yung batong buhay dahil sabihin na po natin sa kinatagal-tagalan, nagkaroon na po tayo ng karunungan at ang ating buhay or ang ating pagiging bato ay buhay na, dahil nabuhay na nga po ang turo't aral niya sa atin, yung kanyang mga pag-aaral na sa bawat lingguhan, ating pagkakaroon ng ganitong aralan, ay lagi niya pong binibigay yung mga tinapay na walang libatura, at ito po yung buhay na sa ating mga kabuhan. At dito nga po sa sinabi niya, tayo yung mga batong buhay ay maging bahagi tayo ng templong espiritual. So yung templo niya, yung templo ng Diyos na nasa bawat isa, yung templong espiritual.
bilang mga paring tinalaga para sa Diyos, mag-alay tayo or kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Kristo Jesus. So tayo po ay yung nga po pinalahan na mga nabago na, yung tayo yung Hesus Kristo na nasa atin ay nabuhay na. Kaya yung hinihingi sa bawat isa na tayo yung maghandog, patuloy tayo maghandog, ibig sabihin patuloy nating isaganap yung ating katungkulan sa Kanya. Brother Nords, nawala ka? Or sa akin ba yung nawala yung audio ko? Nag-off ka, brother. Ayan. Sige, meron na po. Opo, yun nga po. Pasensya na po. Napindot lang. na tayo po tayo yung nire-request sa bawat isa na magtuloy-tuloy sa kanyang tungkulin. Yung tungkulin na magtanglaw nung ilaw ng katotohanan, nung liwanag na sadyang kailangan po lalo sa mga kapanahon ng ito sa lahat at bawat isa. So ito yung po alang-alang po sa ngalan ng paggawa ng kalinisang kabutihan para sa Ama. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at malaga. Hindi mapapaya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. So tayo po ito na naman po na iniligay sa tamang lagayan upang kung ang sinumang tumanggap ng ating pagpapalang inihatid sa kanila, yung pag-ibinigay na natin nga po, natutunan na nga po natin na ang pagpapala o paghahandog ng pagpapala na mula sa Ama ay kung ito'y binibigay natin ng may buhay at diwa sa ating kapwa, sadyang matatanggap po nila ito ng may kapayapaan, magkakaroon po silang kapayapaan. Kaya sila din po hindi mapapahiya at ibig sabihin, sila din po makakatanggap ng ating natanggap, ng kapanatagan, ng kapayapaan na ating natatanggap sa Kanya. Sa kapito po. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. So itutuloy ko lang po, at batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapan nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Hanggang sa 10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng harlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Natutunan naman po rin natin na sa kanyang papaliwanag po kanina muli po at nung mga nakarang ilang beses na pag-aral, na ang dakilang Diyos ay hindi nga po pumipili, walang pagpipili at walang pagtatangi. Kaya ang bawat isa ay hinirang, ibig sabihin ang bawat isa ay pinagpapala ng Diyos. Hindi lang kung sa talinghaga nga po natin ito tatanggap, maaari natin sabihin na tayong ang bayan lang natin, pero kung sa buhay diwa, ito'y ibig sabihin ito'y para sa lahat. Ang lahat ay hinirang ng Diyos, walang pinipili, lahat ay pagpapala at pinagpapala. Kahit na po yung mga sinasabi natin kapatid na mas marami pa yung kasalanan sa atin, sabi nila na gano'n, yung mga hindi pa nagbabago, maging sila at ang bawat isa ay pinagpapala niya, walang pinagpipili, pinibigyan ng pagkakataon na makapagbago, matanggap ang pagpapatawad at yung walang katabusang biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya ang bayang hinirang ay hindi lamang po sa literal na bayan na hinihirang, kundi ang bayang tumatanggap sa Kanya, yung kabuuan na tumatanggap, pinapatuloy ang kanyang panawagan ng pagkatok. Pag tinanggap natin siya at pinapapasok natin ang kanyang salita sa ating kabuuan, ang pinapay na walang libatura, meron pa doon sa ilalim ng kutsyon, binubuhay sa ating kabuuan, ay sadyang ikaw ay ang bayang hinirang. Dahil ibig sabihin,
may sasaganap mo natin yung kanyang kagustuhan na mas higit pang maibahagi ang biyayang ito, hindi lamang po sa ating sariling pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa hindi natin mahal sa buhay at sa iba pang mga kapatid, sa ibang lahi po, sa lahat at bawat isa. At ito po yung lagi niyang itinura na sa atin, lalo nga po nung sinabi nga po na tayo yung kanyang mga batang hirang, ibig sabihin buhay na dapat ito sa atin at ito'y atin ang isinasaganap. Kaya sa ikasampo po, kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan tayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Totoo po, pag sa kanya ay tayo tumanggap, yung kanyang pagpapalat habag ay tuloy-tuloy. Kaya ano man pong pag-aaral, pagsubok na dumaraan sa atin ay nakakayanin po natin to. Ibig sabihin, tinatanggap natin, pinag-aaralan, at yung ating mga natutunan ay doon natin sinasaganap yung ating mga nararapat na gawin. Kasi alam natin na pag ang isang ating kabuuan ay dumadaan sa pag-aral, ang una nating gagawin ay yung pananalig, pagkabitan natin, hawakan natin na siya ay buhay sa atin, na nahihirapan man po ang ating kabuuan dahil binabago nga po ang ating kabuuan, lalo yung mga ating mga hindi magagandang ugali, yun po yung laging binabago sa atin. Yun po yung digmaan nga po na sinasabi na dapat yung dinidigma natin ang ating bayan, ang ating kabuuan, yung bayan na parte ng ating katawan or ng ating kabuuan na mayroon pang dapat baguhin. Doon po natin dinidigma ang bayan sa bayan. Ngunit pag ito'y natanggap ng may talinghaga, sa literal po ito na isasaganap. Pero ngayon nga po tayo narito na, masigit na natin naunawan ito, at sa pagbabahagi natin sa ating kapwa, hindi man po sa face to face na kaparanan, kundi sa yung sa spiritual na kalagayan, yung tinuturo dito sa atin na spiritual na pamamaraan, yung pagpapala sa ating kapwa, sa mga dakong na nasa roon, kung ito'y binabagi natin ng may buhay at diwa, yung pananalig ng buong may pag-ibig, may kalinisan na binabagi natin yun na maitanggap, gaya nga po nang nagaganap ngayon sa dalawang bayan, yung si Kuya at si kapatid, maliit na kapatid na bayan. Pag patuloy na binabagi natin sa kanila ang buhay at diwa ng binigay na tinapay nung nakaraang pag-aaral ng last Sunday, ito po yung ano nga pong hinihingi na maibahagi sa kanila, maidala sa kanila yung buhay at diwa nang sa ganun po ang kapayapaan na po ang manaig, at hindi po ang tuloy-tuloy na hindi pagkakaunawan or hindi pa pagbigayan, at tuloy-tuloy na yung malamang na hindi mawatas-watas o matapos-tapos na nadigmaan sa literal na pagkakaintindi po nung tinapay na walang libadura. Kaya muli po sa binigay na tinapay, paalala po sa atin, maging sa aking kabuuan, pinalalahanin po ito, paalala din po sa akin dahil nagaganap or nananaig temporarily na sasabihin natin na parang yung ating bang tungkulin na dapat isinasaganap araw-araw, parang paminsan sabi, Lord, mamaya muna na hindi pagod pa, or pwede naman mamayang konti, mabilisan lang naman, ganyan. Pero ang totoo niyan, talagang kinakatok, tayo narito na po, ako personal, kinakatok ka lang, parang sa konsensya ba, yung unang pagiging, kinakatok ka, o ano na, isang araw na, another day, it's another day, gawin mo na yung tungkulin mo. Kailangan yan, higit na kailangan yan ngayon sa kapanuhan, dahil yung pag-aaral ay sa tinanghaga nila sinasirap, dapat mabuksan ang kanilang mga isipan ganyan. Yung alam niyo yung ganyan, yung alam na natin na parang yung yung ganitong kahalagahan ng ating sinasaganap na tungkulin ay sadyang parang hindi natin maintindihan na may talaga siya, may yung binigay ng Diyos sa atin na responsibilidad ba, tungkulin na
dati hindi natin naintindihan to, dati bakit kailangan ko bang ganyan? Ano pala siya, yung talagang yung batong buhay ba na sinasabi na nasa atin na dapat manaig lagi sa atin, na laging maging ang liwanag na nasa bawat isang buwan ay laging maglagablab. So yun po yung aking pagtanggap ng pagpapaalala sa atin na hindi tayo magkaroon ng kainaan, yung katamaran sa ating mga responsibilidad, mga pinanggawa natin. Maliit man lang na bagay yung pag-asagama natin, hindi man kailangan makita ng karamihan, kundi sabi nga po ng Panginoon, yung pagpapala niya ay hitik, liklik at sisik sa bawat isa, lalo't pag ito'y sinasabuhay, may buong puso, may katapatan, kalinisan. Kaya't marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amin. Patawad po sa mga pagkukulang pa rin po. At muli po ang aming paghibik na ang mga turutal ay may saganap para po sa lahat at bawat isa. Higit po doon sa mga nangangailangan. At maraming pong salamat. Magandang morning po ulit. Maraming pong salamat. Binabalik po pupurit po salamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak at sa banal na Espiritu Santo. Ganun din po sa mahal ng Maria. Magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po at bahagian natin ang Jack of all trade, Kuya Tony. Marami pong salamat sa bungad muling maganda pagbungad. Napakaganda po ng ibinahagi ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na kanyang pinagkakalob sa lahat ng kanyang minamahal. Ang bawat isa po ay may tungkulin na dapat gampanan, material o spiritual. Ang taong nagsisimula pa lamang mabuksan ang kanyang isipan at hindi pa bukas ang kanyang konsensya kung sino siya sa kanyang sarili. Ang panahon na magsasalita at magsasabi kung kailan na dapat siya'y tawagin na dapat na gawin na niya ang nararapat upang magampanan niya na ang tungkulin na iaatang sa kanya. Tulad ng ang Maestro Jesus na iniatang sa kanya ang kaligtasan ng bawat nilalang at sa isinugo nga. Panapanahon para malaman kung saan ang patutungo ng isang tao sa kanyang sarili. Pinag-aaralan ng lahat ng bagay. Kung tayo naging isang sanggol, tayo walang kaunawaan, hindi natin kayang gumawa sa sarili natin, hindi tayo makagawa ng ating makakain. Bawat yugto ng tao sa kanyang buhay ay dapat na maunawaan at magkaroon ng kahalagahan. Subalit ang tao ay sadyang makasalanan. Nang magkaisip, nagkakapag-aral, nagtrabaho, at nagkaroon ng salapi upang mapuntahan ang kanyang nais na mapuntahan, mabili ang kanyang dapat na nais na mabili. Ito ang umpisa na siya'y nadadaya ng kanyang mga nasa kapaligiran. At hindi niya alam na ang lahat ng itong bagay na sa ating kapaligiran na siya'y nadadaya. Nawawala ang pagiging sangkap ng Diyos sa kanya. At dito, na hindi niya alam, ay nagkakasala siya. Hanggang sa siya'y mag-asawa, magkaroon ng pamumuhay na sarili, na humiwalay sa kanyang magulang, hanggang sa nagkaanak at mataguyod ng kanyang mga mahal sa buhay,
At ito'y umpisa pa lamang ng paghihirap ng isang tao na itinayo sa daan ng buhay ng katotohanan. Dito niya malalasap kung paano magmahal sa kanyang pamilya. Kung paano niya maitaguyod ang kanyang ginawang upang magkaroon naman siya ng kaligayahan sa kanyang sarili at magkaroon ng kapareho o kasama sa buhay. Dito na nag-umpisa. Hanggang sa lumakad na siya muli at naghangad pa ng masigit pang kayamanan upang siya'y magkaroon ng kagaanan sa kanyang buhay, kaluwalhatian. Subalit ito ay pagkakamali. Hanggang sa matisod siya, nagkaroon ng suliranin sa kanyang buhay. At ito ang umpisa ng kanyang paghihirap. Sa paghihirap ng isang tao, maalala niya kung sino ang Diyos na nawala sa kanya. Ang Diyos na numalang sa bawat sa atin. Ang iba na mangmang ay sinisisi ang Diyos. Bakit nangyari ang ganitong bagay sa akin? Bakit siya namatay? Bakit ang mahal ko pa? At maraming tao na ang dami-daming katwiran sa kanyang sarili. Ito ay isang kamangmangan na hindi niya nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Hanggang sa lumapit at tumawag na siya sa Diyos. Binigyan muli ng pagkakataon upang magkaroon ng kaginawaan. At muli sinagot siya. Ilang beses na ba magkakasalan ang isang tao upang magising sa kanyang pagkatulog? Maraming beses na nagsisisi, humihingi ng tawad. Subalit, andun pa rin ang gawang bisyo ng katawang laman. Hindi niya madaig. Hindi niya mapanaig ang kanyang pagka-Diyos sa isang bahay na kanyang tinuluyan. Kaya ang lahat ay nagdadalawang isip kung talagang meron nga bang Diyos. Hanggang sa magkaroon ng payo sa kanya, magkaroon ng liwanag, na konting liwanag, hanggang sa lumaki at nagkaroon ng pananaw na maganda sa kanyang mga buhay. Ang bawat isa po sa atin, lalo na sa pag-aaral natin, kung tayo ang winiwika ng ating mga kapatid, na kayo ang bawat isa na ibinahagi, kung tayo ang tunay na bato, batong buhay, ang bato na yan ay ang Panginoong Hesus. Siya ang naging kinatitisuran ng mga hindi nananalig sa Kanya. Ang salita niya na hindi maunawaan at maintindihan ng karamihan, na siya inaalpusta sa Kanyang mga salita. Kung tayo nga ay nasa atin ng batong buhay na yan, tayo kailangan ay matatag. Ang pananalig natin ay matibay. Ngunit ko sa isang salita lamang na tayo'y nasasaktan, tayo'y nahampas ng salita na yan na napakasakit. Ang reaksyon ng bawat isang tao, lalo na sa atin, mga nag-aaral, ay gaganti. Kahit hindi man manakit, ngunit sa salita ay tayo magbabahagi ng hindi maayos na salita para sa Kanya. Ang pananalig natin ay napuputol. Ang Diyos na sa atin ay nawawala. Kung tayo'y galit, ang Diyos ay nawawala sa atin. Ang gagawin natin upang ang galit natin ay mawala at humupa. Manalangin, manahimik. Ang Diyos, ang Panginoong Maestro ay kahit na alipos na siya nananahimik lamang. Subalit, merong panahon na siya nang nararapat na magsalita sa bawat tumutuligsa sa Kanya. Yan ang ginagawa niya.
Nakalimutan natin, aking mga kapatid, na ang batong buhay na ito na dapat tayo panaligan, pamarisan, ay tayo pa ang naging isang paraan upang sila'y magalit sa atin. Ano ang nakikita ba natin ating pagkakamali? Kung nakikita nga natin ang ating pagkakamali, bakit tayo magagalit sa Kanya na nakita ang pagkakamali natin? Na siya ang nagsabi sa atin ang wika niya, kayo ay mali, tayo ay mali. Nakita ba natin sa ating sarili? Hindi natin matanggap sapagkat tayo ay nag-aaral ng kabutihan ng Diyos. Subalit tayo ay nagkakamali lamang. Kung maalala niyo, aking mga kapatid, na mas magandang bahagi, naalala niyo yung prodigal son. Dalawang magkapatid na ibinahagi na ang kayamanan na nararapat sa kanila ng kanilang ama. Ang anak niya ay nagligalig, umalis, nagpasarap sa buhay hanggang siya'y maghirap at nasabi niya sa kanya sarili, maigi pa yung mga hayop na ito kumakain ng sapat, ako'y hindi, nagugutom. Nagkaroon siya ng liwanag na siya'y nararapat bumalik sa kanyang ama. Ganyan ang tao, aking mga kapatid. Nagliliwaliw, naglalagalag kapag merong salapi na maipang tutustos sa kanyang mga nais sa buhay. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kalang. Pero sa balat, kailangan natin ito. Kailangan na sa tamang hawak ng araw o ari na ito na ating gagalawan. Kaya nag-isip ang kanyang anak na bumalik sa kanyang ama. At ang amay, parang ano po ito, sa isang dani, isa'y nawalang tupa. Nang bumalik ang kanyang anak, siya paghanda ng makakain masarap. Ang kanyang kapatid ay nagselos. Bakit ako, ama, ay kasama mo sa habang buhay at naghahanap buhat pa hanggang ngayon tayo magkasama? Subalit, ang aking kapatid, naglustay ng iyong kayamanan ay bumalik ay tinanggap mo at binigyan mo ng kaligayahan. Natuwa ang ama dahil ang pagkakahiwalay ng kanyang anak at pagkakaligaw ay bumalik. Ganyan din po tayo, aking mga kapatid. May kaligayahan ang ama na kung tayo babalik sa ating pinanggalingan na nagbibigay ng buhay, napakahalaga po. Karamihan sa tao ay ganyan, naliligaw, nadadaya. Lalo sa panahon ngayon, aking mga kapatid, hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari. Subalit, ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kung talaga po tayo ang batong buhay, nararapat na kung ating mga winiwika, nakikita, ginagawa, ay naaayon sa pananalig natin sa Diyos na gumagawa ng kabutihan. Walang masama sa Kanya. Bagkus, lahat ng mahirap o lahat ng kasalanan ay pantay ang Kanyang tingin. Binibigyan ng panahon at pagkakataon upang siya magsisi sa kanyang kamalian. Ang pag-aaral po sa mundo na ito, pangkaramihan ang pinag-aaral ay nauukol sa mundo na ito. Hindi ang pag-aaral nauukol sa kaitaasan. Ang salita ng Diyos sa aking mga kapatid ay hindi dito sa lupa, kundi ang nasa langit. Ang lahat ng kanyang binabahagi ay nauukol sa langit at hindi rito sa lupa. Bakit niya ibinabahagi ang salita niya dito sa lupa? Sapagkat maraming nagkakaligaw-ligaw sa kanyang nais na mapuntahan. Kaya ang mga literal na salita na winiwika ng tao ay malayong-malayo sa nais ng Diyos. Kaya tayong mga kanyang hinirang, bayan na hinirang, sapagkat tayo'y lipi ng kanyang mga hinirang. Kasama po tayo dyan
binigyan tayo ng pagkakataon na aking mga kapatid na tayo'y magpatuloy at magpapatuloy sa ating pag-aaral na spiritual na buhay, hindi material. Kayong mga aking mga kapatid na bata pa lamang ay nagsisimula na ay mas mapalad kayo. Pag narating nyo ang karukrukan ng inyong tagumpay dito sa lupa, ito ay inyong ibabahagi sapagkat kayo meron ng pagmamahal sa mga inyong kapaligiran, lalong-lalo na sa mga kapatid nyo, mga may salat sa buhay. Ang salat sa buhay ay ang pinakamagandang gawain ng isang taong nagmamahal sa kanyang kapwa. Kahit pumaliit na sentimo o piso, 5 piso, ay napakahalaga sa kanila. Ang bagay na ito, kung sa atin ay ito'y bahagi lamang ng ating salapi, maliit na bahagi. Subalit sa kanila ito'y napakalaking bahagi sapagkat ito ang kanilang ikabubuhay at mawala ang kanilang kagutuman. Napakahalaga po ng ating pag-aaral. Kaya po magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Marami pong talinghaga na hindi pa rin natin naunawaan. Kung talagang meron tayong gabay na at meron tayong pandinig, ang lahat ng ating binabasa at winiwika ay tayo tuturuan. Ang gabay natin ay ang banal na espiritu na nagbibigay ng karunungan na nagmumula sa Ama. Yan lang po ang patunay at patibay sa atin sa pag-aaral na ito. Kaya magpatuloy po tayo at makinig sa lahat ng mga salita na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Maraming po salamat. Papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na kanyang pinagkakalob sa kanyang mga minamahal. Marami pong salamat. Tony, sino yung nasa likod mo? Sino po yun? Kuya Tony, sino daw yung nasa likod mo? Sino nasa likod mo, mga pamangkin mo? Apo. Anak at apo. Pareho sila nagko-computer doon. Kala ko nasa computer shop. Nasa computer shop siya eh. Naka-off ka ko ito ni. Naka-off ka pa. Kaya ito na naka-off ka. Ay, ito na po. Yung sa kaliwa ko po, anak ko, yung bunso kong lalaki. Yung sa kanan ko, yung apo ko po sa panganay. Nag-aaral, naglalaro, pagkatapos. Yan po ang trabaho nila. Online. Nag-aalaro na ngayon. Pag may assignment. Opo, kung ano-anong laro. Okay Kala ko nasa ano ka. Magsasalita pa. Sige, okay. Si anahanan po natin ang kapatid na tagatala natin. Masidhing dumaraan tayo sa mga pagsusulat. Lydia, si Sir Lydia. Magandang umaga po. Ako ay nagpupulit salamat sa kahit asad si Bakya Ama sa na anak sa Baskid sa tulang katotohanan, ganyan po sa malain na mga sa akin pong abot ang kayahan. Yung nga po, tama po sabi ko Tony, ang batbuhay ay siyang ang Diyos na kinatisuran natin lahat. Pero nung tayo ay natisod, nakita natin kung sino yung nagtisod sa atin. Po. Yung pala yung kanya mga salita. Kung tayo ay naturuan, naging bayang tayo ng kanyang hinirang. Dahil nga po, nabigyan niya na tayo ng kanyang mga aral, tayo po mismo na hinirang niya, pangatawanan natin na to ay pahalagahan natin. Ingatan, palaguin, nang sa ganon, maibahagi natin to sa iba. Wag po nga tayo na matulad sa mangyari na kung tayo po yun magiging bato ng sa ngayon, dahil nga napusta tayo ng kanyang mga turo at aral. Wag na po tayo na tayo may, ano ba tawag ko dito, yung hindi ko naman po siya inahalin tulad na tayo ay kagaya ng Diyos. Yung wag po tayo na tayo ay maging katisuran ng iba sa maling gawain natin. Yung maling pagbibigay natin sa kanila ng mga
mga aral o ng kanyang mga salita, lahat po ng ating gagawin, yung ating po sasabihin, kakaisipin po natin maigi. Na dahil po, doon tayo po mahuhusgahan eh. Sa ating mga gawa, ito po ay nakikita lamang. Ngunit kung atin po itong sinasabi, wala nga daw nga po itong dila natin na buto, pero nakakasakit. Parang nga daw nga po itong isang kutsilyong matalim pa sa ilang matalim. Nakakasakit po ng damdamin. Kaya po, lahat po ng ating kahit po pabiro, sasabihin sa kanila, isipin po natin. Yun lamang po. Salamat po. Binabalik ko po ang aking pasalamat sa kataas at sa pakayaan ng sa bayan sa Espiritu Santo ng Tuhan. Kaya din po sa malain ng aking pasalamat. Marami pong salamat sa lahat at bawat isa. Tulad ng binigay sa bawat isang kabuuan, muling paalala, pagkalinga at pagpapala ng pong may kapal. Bakit po pa kaya ito paulit-ulit na ibinibigay? Bakit lagi niya itong ibinabanggit sa bawat isang kabuuan? Meron pong kadahilanan yan. Marahil na pagkukulangan ng isang kabuuan sa kanyang pananampalataya, sa kadahilanan na rin ng mga nagaganap sa kapaligiran, nagkakaroon ng pangamba at pagkatakot ang isang kalagayan. Dito sa binigay niya ay maging banal tayo sa ating gawain, maging matapat sa paglilingkuran. Tulad ng winika ng bawat isa, ang dakilang anak ng ibinalao sa salupay, naging katisuran siya ng bawat isang kabuuan. Dahil sa mga ibinigay niyang mga patnubay at gabay sa bawat isa, ay nakilala ng isang kabuuan ang kanyang mga pagkukulang o salang kanyang nagawa. Ngunit, sabi nga ay, mayroong pumupukol pa rin. At tulad ng winika, ang punong namumunga at titik ay binabato, inaakusahan, pinaparatangan, hinahatulan. Tulad ninyo ay binigyan ng tinapay na walang labadura upang ipahayag sa inyo ang kanyang mga talinghagang binigyan ng diwa upang ang talinghagang ito'y magkaroon ng kaalaman at karunungan sa bawat isang magsasabuhay. Sapagkat ang talinghagang ito'y binigyan niya ng buhay sa bawat isa upang hindi na maligaw ang bawat kalagayan sa kanyang paglalakbay sa kanyang patutunguhan. Kaya nga nagkaroon ng pagkilala ang bawat isa o tawag na ng isang kalagayan, yung konsensya na sa inyo ay nagising. Nakilala ng bawat isa ang kanyang sambahayan. Kung ano na ba ang nakatira doon. Kung ito ba ay nabibihag ng mga lumot o sabihin natin ng sapot na mga pagkukulang. Ngayon, nakilala natin ang salita ng ang buhay at diwa na ibinigay sa bawat isang kabuuan upang sa buhay ito ng merong katapatan, ng merong pananampalataya at pananalig. Ibinigay niya ang spiritual na ito sa bawat isang kalagayan sapagkat hinandog na ng dakilang Ama ang kanyang anak upang ipamahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa. Sabi nga, sa bawat isang kalagayan, maging kalugod-lugod kayo sa gawa ng kabanalan. Ang Jesus ay maging banal sa bawat isang kabuuan upang ang Kristo ay maging ganap na makilala ng bawat isa, yung banal na gawain ng bawat isang kabuuan. At yan ay masusulat sa inyo
matititik sa bawat isang kabuuan. Ang bawat igabay at bawat tungkulin na inyong hinahayag na mayroong matapat na paglilingkod. Sapagkat wika nga, kayo'y lalagay niya sa tuktok ng Siyon. At ang batong panulukan na ibinigay sa inyo, yung turo at aral o mga pangaral na ibinigay sa inyo, ay magiging mahalaga sa bawat isang na tumatanggap, sa bawat isang naglilingkod, at hindi kayo mabibigo, anuman ang inyong hibikin. Sa inyong pananampalataya, nilalakipan ninyo ng kabutihan, ay mahalaga sa bawat isang naghahanap. Tulad ng wika, ang bunga ng inyong pagpapagal ay kapaki-pakinabang sa lahat at bawat isang mayroong pagkukulang o naghahanap ng kaligtasan. Kaya malaga ang mga bagay na ito upang ang bawat isa ay makalakbay ng mayroong pananampalataya patungo sa dakilang lumikha. At sino mang hindi tumalima o sumunod sa mga tagubilin ng dakilang lumikha, kahabag-habag ang kanyang kahantungan. Hindi kaaya-aya ang kanyang kaharapin. At sino man ang tumugon sa kanyang paanyaya ay kanyang pupususin at ililigtas sa anumang kapahamakan. Di tulad ng hindi sumusunod sa mga tagubilin ng Ama, ito'y magpapatira pa sa kanyang hakbangin at siya ay aalimurahin ng kanyang sambahayan. Alalambaga, masisira ang kanyang katauhan sa kanyang maling gawi. Matitisod ang kanyang kabuuan sapagkat hindi siya sumusunod sa salita ng dakilang lumikha. Tinalaga sa inyo ang balitang ito ng kaligtasan upang maging ganap ang kanyang salita sa inyong pagsasabuhay. Kayo'y mga hinirang ng dakilang lumikha, mga saserdote, na ipahayag ninyo ang kanyang pag-ibig na walang humpay. Pinili kayo at itinilaga ng buong may kapal upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng panahon at sa buong sandaigdigan. Tulad din ng wika sa inyo, dati-dati wala kayo sa paningin ng dakilang lumikha. Alalumbaga, dati-dati wala kayo sa paningin ng dakilang lumikha dahil hindi nyo nakikita ang buong may kapal. Ngunit nang kayo'y katukin at bigyan nyo ng paanyaya ang kanyang pagkatok, ay nakita ninyo ang kanyang kagilagilalas na kaliwanagan at ang kanyang pag-ibig na wagas. At pinahatid sa inyo ng dakilang lumikha, kayo ay bayang hinirang na niya. Kaya ipagpatuloy nyo ang buting balita ng kaligtasan. Ibigay ninyo ang liwanag na ito sa buong sandaigdigan upang ang bawat isa ay magkaroon ng kapakinabangan sa inyong mga bunga. Ibabalik ko ang mga kataga na inyong winika tulad ng inyong pagdaramdam sa inyong mga inakay, sa inyong mga sambahayan, o sa mga mahal niyo at nasasakupan. Kung di sila nga nakakasunod sa inyong mga tagubilin, hayaan lang ninyo ang kanilang kabuuan. Ipakita naman ninyo ang liwanag na itinulos sa inyo ng dakilang lumikha. Sa pamamagitan ng inyong mabuting gawain, doon sila ay mamamangha at magkakaroon sila ng kapanatagan kapag kayo'y naroon sa kanilang tabi. At doon, makikita nila na kayo ay ang liwanag ng kapanatagan at kapayapaan.
Ang sino mang hindi sumusunod sa mga tagubilin ng Ama tulad ng wikay kahabag-habag ang kanilang kasasapitan. Ngunit sa nagpapahayag ng kabutihan at kapayapaan ay maghahari ang liwanag na ito sa lahat ng sandali. Huwag niyo nga ring wikain sa inyong sarili na kayo'y tao lamang, sapagkat walang katwiran sa dakilang lumikha. At wika nga, kapag ito'y naisabihis ng bawat isang kabuuan na kayo'y tao lamang, patuloy at patuloy na magkakaroon ng sala ang isang sambahayan. Patuloy at patuloy siyang gagawa ng kamalian, sapagkat batid at alam niya na siya'y gagawaran ng tawad ng buong may kapal. Ngunit mayroong panahon na ang isang kalagayan ay kailangan niyang matuto sa kanyang kamalian upang sa kanyang pagbangon muli ay magganap ang kabutihan ng pag-ibig ng Ama. Aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan, tulad ng inyong winika, na ibahagi na ito sa inyo ng buong magkapal. Mga paalala na huwag kayong magkaroon ng pagkatakot at pag-aalinlangan. Wika rin sa inyo bago pa mamaganap ang mga bagay na ito ay sa inyo na hinahatid at ibinabahagi. Ngayon ay meron akong ihatid sa inyo. Ang sikat ng araw ay lalapit at lalapit sa daigdig. Ito'y magpupugnaw sa mga sambahayan. Mararamdaman nila ang init na ito. Magkakaroon sila ng pagkagumo o pagkagupok. Sa kadahilanan, hindi sila tumatalima o sumusunod sa mga tagubilin ng buong may kapal. Ang wika rin sa inyo ang 4 na elemento ay umiinog sa kapatagan ng lupa. Ngayon, ang wika sa inyo, ang panahon ay nagdudumali. Ang di namumunga ay kanyang tatabasin. Ang punong hindi kapakipakinabang, ito'y magugupo at masusunog. Kaya panatiliin ninyo ang iyong kabuuan sa paggawad ng mabuti at marapat sa bawat isa. Maging matapat sa paglilingkuran at ang banal na pag-ibig ng buong may kapal ay sa inyong hatid sa lahat at bawat isang nagkaroon at nagkakaroon ng kagulumihanan upang ang kapayapaan ay kanilang makamit. Muli, ang sigat ng araw ay lumalapit sa bawat kabuuan. Pupugnawin ang mga punong hindi namumunga at tatabasin niya ang mga malalabay na sanga na walang kapakinabangan. Sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang banal na pag-ibig, sumainyo ang liwanag mula sa dakilang lumikay magnaunaw sa bawat isang kabuuan, mula ngayon at magpasawalang-daan. Ako'y sa inyo ay namamaalam, ako inyong kapatid sa Espiritu at Katunayan. Banal na puso na Jesus na mamalam. Magandang umaga sa lahat. Morning po. Hari po ba? Amen. Ano po yun? Ano pong ibig sabihin niyo po na ang sikat na araw ay palapit ng palapit sa tahanan? Ibig sabihin po, matinding panahon po ng tag-init, na matinding tag-init po? Hindi lang yan. Kundi yung silakbo ng damdamin ng isang kabuuan ay kanyang pupugnawin. Tawagin na ninyo na ang huling kahatulan ay dapat matanggap ng mga palalo. Upang hindi na ito magkaroon ng kabuluhan o hindi na ito makapanghawa sa bunga ng karapat-dapat.
Salamat po. Salamat po. Ganun din, ang wika nga sa inyo ng dakilang lumikha. Ang sinamang nagliligaw sa anak ng dakilang ama ay kanya itong mabahakin at makikita niya ang hapdi ng haplos sa kanyang kabuuan. Ito po ba yung mga taong masyadong mataas, masyado pong ang pagiging pinuno ay nilalpastangan ng ibang tao dahil sa kanyang kapalaluan, sa kanyang kinatatayuan ay binibigyan niya ng halaga at hindi yung karamihan na masasaktan. Yun po ba yung ibig sabihin? Katotohanan, wika nga'y ang lahat ay babahakin at walang sisinuhin, higit sa mga namumuno ng bawat sambahayan. Ang mga mangangaral, ang mga nagpapahayag, ay kanya ring babahakin upang makita ang sangkatauhan. Kailangan ang bawat namumuno ng bawat sambahayan o ng sandaigdigan, marapat kayong maglingkuran ng tapat sa isa't isa upang ang kaligtasan ng lahat ay makamit ang tawad na ito. Ang pagpupulong po ba ng bawat panig ng ibang bansa ay magkakaroon ng katagumpayan, magkakaroon po ng ayunan sa bawat panig upang magkaroon ng katahimikan po. Ang lahat ng namumuno na ang kala nila ay tama, sila ay magkaroon ng pagkakamali sa kanilang iniisip at ginagawa. Katotohanan, kung ang isang katauhan, tulad halimbawa ninyo, sa isang siga na kanilang nilikha, paano mo mapupugnaw ang sigang ito kung dadarangan pa uli ng isang kahoy? Kailangan magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa upang magkaroon ng kapanatagan. Hindi mo kailangan susugan ang isang kalagayan o udyukan ng isang kabuuan na siya ay maglumikha pa muli ng apoy. Bagkus kailangan ng bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng paggalang, at magkaroon ng pag-ibig at pagpapatawaran. May tanong pa po ako. Ako po muna. Pati po ba yung mga paring Katoliko po ba na gumagawa po ng kalituhan ho sa tao ay babahakin po? Salamat po. Pwede ka sa inyo lahat ng tumitindig sa palatindigan. Hindi lamang sila, kundi ang mga namumuno ay pakikita ang kanilang katauhan upang hindi sila makaligaw na muli ng anak ng poong may kapal. Kung unang panahon winikan nga ng nakakataas, mangangaral, namumuno, ay nagpataw ng maling paratang at binigyan nila ng kaukulang kamatayan ang isang nagpapahayag o nag-aakay sa tamang landas, ay bibigyan din ito ng pataw sa kanilang maling gawi. Ngayon ay nagaganap yan di lamang sa inyong bayan, kundi sa buong daigdig. Na ang mali nilang pagkilala sa kanilang kapangyarihan, kalakasan, at karunungan ay nawawala ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa. Sapagkat ang alam ng kanilang kalagayan
Sila na ang makapangyarihan at malakas sa buong daigdig. Ibibigay sa kanila ang liwanag na ito sa pamagitan ng apoy na sa kanila'y magbibigay ng init upang hindi na sila makapaglinlang ng kanilang kapwa-tao. Kung inyo itong naunawaan, noong unang panahon, sila'y nagparatang sa bugtong na anak. Sa kadahilanan, kung hindi sila tatalima sa nakatataas, wala silang pakinabang na matatanggap doon sa kahariang noon o sa kapangyarihan o may kapangyarihan noon. Kaya sila'y gumawa ng samot-saring panlilinglang sa nilang ng tao at hatulan ang nagpapahayag ng pag-ibig at kapayapaan. Ngayon ay hindi na mangyayari ito sapagkat wika sa inyo'y ang dakilang lumikay magkakalos sa lahat ng panahon sa buong sandaigdigan upang ang lahat ng naglalakbay patungo sa dakilang lumikha ng mayroong pananampalataya na mayroong matapat na gawain. Hindi sila mabibihag o magugurlisan sa kanilang paglalakbay. Panatag nilang tatahakin ang landas ng buhay ng kabanalan patungo sa amang makapangyarihan. May tanong pa po ako, yung paano po yung mga tao hindi po naaabot o yung naalalalayan namin yung mga kamalian nila sa ibang lugar, ibang bansa o ibang sa pagdarasal po ba mangyayari po yun? Salamat po. Katotohanan, diba yung hinika sa inyo, hindi lamang sa material ninyong maaalukan o mabibigyan ng liwanag ang kanilang kabuuan, maging sa spiritual ay makararating sa dako paroon ng mga nangangailangan. Salamat po. Sino pa sa inyo